Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay nasa ika-18 linggo sa karaniwang panahon at ito rin ay unang linggo ng buwan ng Agosto, ang linggo ni San Juan Maria Vianney, ang patron ng mga pari. Sa ating pagninilay, magandang pagtuunan natin ng pansin ang mga ipinapaalaala sa atin ng ating mga pagbasa. Lalo na ngayon, sinisimulan natin ang panibagong buwan. Sa totoo, kung tatanungin tayo, ano yung plano natin sa panibagong buwan na ito ng Agosto? Ano yung mga pagkakaabalahan natin? Ano yung pinagbubuhusan natin ng ating buong sarili, ng ating buong atensyon? Ang lahat ba ng iyan ay makatutulong upang tayo'y makarating sa langit? Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas, napakaganda ng kanyang sinasabi. Mga kapatid, pag sumakita ninyo ang mga bagay na makalangit na kinaroroonan ni Kristo, isa-isip ninyo ang mga bagay na ito, hindi ang mga bagay na panglupa. Pagsumakitan, ibig sabihin, pagsikapan. Sa ating buhay, ang dapat na iniisip na natin ngayon ay ang mga bagay na makalangit at hindi mga bagay na makalupa. Matanda ka na. Senior citizen na. Ako rin tumatanda na. Nagkakaroon na ng iba't ibang mga sakit. Marami dito meron ng maintenance. Marami rito, marami ng nararamdaman sa katawan. Hindi na nagagawa yung mga bagay na noon kayang-kayang gawin. Ngayon, iba na. Tumatanda na tayo. Paano tayo tumatanda? Paurong o pasulong? Paurong, ibig sabihin, matanda na, nagpipilit pang maging bata. Alam nyo, kahit anong gawin natin sa ating katawan, kahit ilang pagpapabanat ang inyong gawin, kukulubot pa rin ang mukha. Hindi natin kayang gawin ang mga bagay na hindi ayon sa plano ng Diyos. Habang tayo ay nagkakaedad, talagang tatanda, hihina at hihina, magkakasakit at mamamatay din tayong lahat. Kaya nga ang paalaala ni San Pablo, ang pagsikapan ninyong gawin sa inyong buhay ay ang mga bagay na makalangit, mga bagay na magdadala sa inyo sa langit. Aanhin mo ang mga pinagkakaabalahan mo sa buhay mo ngayon na pang material na mundo lamang, kung ang lahat naman ng iyan ay maglalayo sa iyo sa Diyos. Sa kwento sa Ebanghelyo, isang mayaman ang umani ng sagana. Anong gagawin ko? Sobrang dami na ng aking yaman. Yung aking
Kamalig yung aking storage, punong-puno na. Saan ko ilalagay itong napakarami pang ani ng aking bukid? Ang desisyon, gibain ang mas maliit na storage at magpagawa ng mas malaki at doon ilalagay ko ang lahat ng aking ani. At sa ganoong paraan, makakasiguro ako na sa aking pagtanda, hindi ako mawawalan. Marami akong inimpok, inilagay sa bangko. Marami akong asset. Marami akong kayamanan. Kaya pwede na akong mag-relax, mag-enjoy, mag-travel, gumawa ng mga bagay na hindi ko nagawa noon. Anong sabi ng Diyos sa Ebanghelyo? Hangal, sa gabing ito, babawiin ko ang buhay mo. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Sabi sa unang pagbasa mula sa aklat ng mangangaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Yung mga pinagbubuhusan natin ngayon ng ating buong sarili na pawang pang material na mundo lamang, maglalaho, mawawala, kukupas, lilipas din ang lahat. Umikot kayo dito sa Concepcion 2, SSS Village. May panahon na yung mga bahay dito sa SSS Village ang gaganda. Yan yung mga bahay na ipinatayo, ipinundar ng mga nag-retire noon. Nagpagawa ng magandang bahay. 20 years after, ano na yung itsura ng bahay? Yung mga nag-retire noon na nagpagawa ng bahay, marami na sa kanila wala na. Kaya yung bahay dilapidated na. Ang dami kong nakikita dito sa SSS Village kapag iikot tayo at maglalakad o kahit nakasakay ka sa sasakyan mo. Tignan lamang ninyo ang itsura ng mga bahay at imagine ninyo gaano ito kaganda noon at anong nangyari ngayon. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Kaya pagsikapan natin na bigyang importansya sa buhay natin ngayon ang mga bagay na makalangit, ang mga bagay na magdadala sa atin at maglalapit sa atin sa Diyos. Maging magandang paalaala nawa, mga kapatid, ang mga pagbasang ito sa ating lahat. Ngayong buwan ng Agosto, iwasan natin ang maging sakim. Iwasan natin ang pagiging makasarili. Bigyang importansya natin sa ating buhay ang
gawaing pagtulong, pagmamalasakit, pagkakawang gawa. Yan ang pases natin sa langit. Amen.